Okay po, so isang maulang umaga po sa ating lahat. Unang-una, nais ko pong magpasalamat sa dumalo at nanonood dito sa ating Climate Forum despite nga po itong masamang panahon. No? So ngayon po ay nasa ika-177th installment na po tayo ng ating buwan ng Climate Forum at samahan niyo po kami para mas updated pa po kayo sa lagay ng ating klima at panahon. Ako po si Jeremiah Morales mula po sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOC Pag-asa, ang inyo pong Master of Ceremony para sa umagang ito. I would like to request everyone to please pause for a moment of silence and find your peace as we prepare for the opening ceremony. Recording in progress. Heavenly Father, we come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do. Give us the strength, focus and determination to stay engaged and motivated throughout this forum. Bless us with the knowledge and skills we need to achieve our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones, and keep them safe and healthy while we are away. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen.
gitna man ng unos, ay kabalikan, kagapay kang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa pagtuyon, sa bawat panahon, asang All right. And now to give us the welcome remarks and to formally open our program, let us all welcome Dr. Marcelino Q. Villaperte II, our Deputy Administrator for Research and Development. Doc Mar. Hi, good morning, Jerem, and good morning sa ating mga giliw na tagasunod, no, taga-subaybay sa ating buwanang Climate Forum. So it is my honor to welcome you all to our 177th Climate Forum. Together with my or the top management of Pag-asa and the workforce behind this conduct of the Climate Forum. It is my pleasure to welcome you all. Although medyo mabagyo at maulan tayo na umaga sa ating lahat ay ikakandak natin ang ating climate forum na ito upang nang sa ganon ay mabigyan natin kayo ng updates pertaining sa lagay ng ating panahon. Ano na ba ang sitwasyon nitong si Tropical Storm Christine? Alam natin na may mga ilang lugar, particular sa Bicol, ay nakaranas ng pagbaha, and some areas also in Quezon. Bigyan po namin kayo ng mga kasamahan natin from Weather Division and also from Hydrometeorology Division pertaining to the situation. Ano yung inaasahan natin in the coming hours and days, particularly saan ito maaaring maglandfall itong si Tropical Storm Christine. But aside from just focusing on where the location, the center of the tropical storm Christine could landfall, of course, mahalagang bigyan din natin ng emphasis, na alam natin na hindi lang ito tuldok, hindi ito isang maliit na sistema, bagkus sa isang malaking sistema, malaking sirkulasyon na kung saan kahit wala yung sentro nito sa ating lugar ay maaari tayong makaranas ng bugso ng hangin, ganun din yung daladala nitong mga pag-ulan. So, hindi ko na patagalin, bibigyan tayo ng updates ng ating mga kasamahan sa Climatology and Agrometeorology Division. Naging sitwasyon nitong nakaraang buwan, alam natin, nakaranas tayo ng 6 na bagyo, in just 1 month, September. And then this October, ito yung una natin. Pero again, masyadong destructive din. Hindi pa man nagla-landfall ay nakakaranas na ng mga pagbaha at ganun din may mga ilang malalakas na bugso ng hangin na naranasan yung ating mga kababayan diyan sa Bicol region, sa Quezon and some areas in Central Luzon. And inaasahan natin ito in the next few hours and days, maapektuhan naman yung Central Luzon and Northern Luzon. So sana po ay maging safe ang bawat isa sa atin, yung paghahanda sana ay nandoon. So with that, I'll return the virtual floor to our MC for today, Sir Jerem. Maraming salamat po and magandang umaga sa ating lahat. Ayan. Maraming salamat po, Doc Mar, for that very warm introduction. And gaya nga po ng nabanggit ni Sir, marami po kaming updates para sa inyo this morning, especially doon po sa lagay ng ating panahon. So tumutok lang po kayo and share natin itong forum sa inyong mga kakilala. So live na live din po tayo sa Facebook para mas malawak po yung reach natin. And before po tayo mag-proceed sa ating presentations for today's Climate Forum, request lang po ako for everyone na nandito po sa Zoom to please, if kaya po ng inyong internet bandwidth, open your cameras para po sa ating photo ops session. And habang nagpe-prepare po ang ating mga participants, again, on behalf of Pag-asa, malugod po namin kayong welcome for today's event. And we would like
also to acknowledge yung participation ng ating mga offices, mga national government agencies, pati na rin po yung ating private sector na present po dito sa ating Zoom meeting room and nanonood po sa ating Facebook Live and also sa YouTube Live po natin. So i-mention ko lang po saglit, meron po tayong participants from DA course, from mga regional field offices po, yung mga disaster risk and reduction management offices, nandito rin po yung atin pong mga pag-asa regional services division, and then yung mga kasamahan po natin dito sa central office, Philippine Navy, nandito rin po sila, PhilRise, meron din po tayong kasama, and ayun, yun lang po yung nandito muna na nababasa ko, and isend nyo na lang po dito sa chat yung inyong affiliation, or better yet, i-change nyo po yung inyong names para ma-mention ko po later. So I guess pwede na po tayong mag-start sa photo ops session. So meron po tayong 3 panels in total. Smile lang po tayo dun sa 3 panels. So magka-count po ko from 1 to 3. Okay po. So 1, 2, 3, smile. Second panel, 1, 2, 3, smile. And yung third panel po natin, 1, 2, 3, smile. So maraming salamat po. And pwede nyo na pong i-off yung inyong cameras. Okay, so to give us today's weather update, so ano na po ba yung lagay ng ating panahon? Let us all welcome Ms. Loridine de la Cruz Galicia, Weather Specialist 2 ng Weather Division. So go ahead po, ma'am. Good morning din po sa inyo at sa lahat po ng participants ng ating climate forum. And Doc Mark, good morning din po sa inyo. Let me share my screen lang po. Ayan, visible na rin po ba yung presentation, Sir Jeremy? Nakikita na po lang. So, as of our latest po, yung kaninang 8 a.m., by the way, 8 a.m. po ito na update. Ang kanyang sentro ay nasa layong 360 kilometers east of Infanta, Quezon. At taglay nito ang lakas ng hangin, nas 85 kilometers per hour near the center. So, medyo lumakas po si Bagyong Christine kanina umaga. So, gustiness po niya umaabot na po ng 105 kilometers per hour. And yung kanyang movement, mabagal pa rin in a way dahil 25 kilometers per hour pa rin po ito. And over the past few hours, napakabagal po ng naging movement nitong bagyo. At west-northwestward na po ang kanyang direction sa ngayon. So makikita po natin, yung sentro po nitong bagyo, nasa dagat pa rin po. Pero kahit na hindi pa ito nagla-landfall at hindi pa totally lumalapat yung sentro niya sa dagat, yung radius niya, malawak po yung diametro nito. So yung radius niya o yung ilang bahagi ng bagyo, kasalukuyan po ay hagip na or kumbaga nakababad na po, very exposed na yung Quezon province, very exposed na po yung Bicol region in some parts of Visayas. So very exposed na po yung southern Luzon in some parts of Visayas sa malalakas na mga pagulan at malalakas na hangin. So yun nga po yung patuloy natin at lagi natin pinapaalala kapag po nagbibigay po tayo ng update na hindi po enough na mag-focus lang doon sa dadaanan ng sentro. Dahil meron po itong radius, so medyo lalo malawak itong bagyong ito. Ibig sabihin po, yung mga mahagip ng radius na yun, ang madadaanan din po ng radius na yun ay maapektuhan. For sure, makakaranas ng mga hangin at pagulan. So, kaugnay dyan, yung signal number 2 po, nakataas ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, the northern and eastern portions of Quezon including Bonillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, northeastern portion ng Sorsogon. Habang signal number 1 naman po sa Batanes, Babuin Islands, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, rest of Quezon,
Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, rest of Sorsogon, and Masbate, including Icao and Bores Islands. Signal number 1 din po sa Aklan, Capiz, Antique, including Calayan Island, Iloilo, and then northern portion of Negros Oriental, and northern portion of Negros Occidental. Okay, I'll continue po. Signal number 1 din po sa northern and central portion ng Cebu, including Pantayan Islands and Camotes Islands, sa Bohol, rest of eastern Samar, rest of northern Samar, si Samar, Leyte, Beliran, and southern Leyte. Then, extended pa rin po yung ating signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama na po yung Siargao, Bukas Grande Group. So, ayan, kung makikita po natin yung yellow shaded portions o mga lugar, nakatas yung signal number 2, halos buong northern at central Luzon, and then some parts ng southern Luzon. And then signal number 1 sa natitirang bahagi ng southern Luzon except for Palawan, and then some parts of Visayas. So napakalawak po ng sakop ng radius nitong bagyo, kaya yun, kasama po halos buong Luzon ngayon ang naapektuhan at nakakaranas na po ng effect nitong si Bagyong Christine. Sa latest po na track na ipinalabas po natin, ayun na po, ating initial kaninang 5 a.m. and by 5 p.m. Later on, in the next 12 hours, na-expect natin lalapit na po ito sa landmass. So medyo may significant siyang movement northwestward, at yun nga, ibig sabihin by this time, very critical and crucial na rin po ito sa Northern Luzon area dahil malapit na po ang landfall scenario. And in-expect natin magkocross po ito over this landmass, and eventually lalabas po ng landmass natin dito sa coastal areas sa West Philippine Sea. By ano po yan, October 24 tomorrow, so 5 p.m. So overnight, very crucial kasi halos gabi yung landfall, tas overnight doon po siya mananala sa yung sentro sa Northern Luzon and some parts of Southern Luzon, tapos bago siya mag-emerge po sa waters sa West Philippine Sea. And then expected natin na labas po nito ng PAR is by Saturday po, halos Saturday morning. So ayun, so habang sa track po natin, again, pinapaalala natin na ito pong yellow shaded, ito po yung parang diametro nitong bagyo, napakalawak. So kahit na ang tinatahak ng kanyang sentro ay Northern Luzon, very affected pa rin halos part ng abot hanggang sa ilang bahagi ng Visayas yung hangin, yung gusty winds. So for rainfall amount, very important po ito dahil ito po yung posibleng mag-cause ng mapagbaha sa mga susunod na lugar, especially dito sa Cagayan, Isabela, Apaya, Aurora, Quezon. At ngayon, of course, alam po natin sa Catanduanes, Camarines Norte, and Camarines Sur talaga, isa po na po ito sa binabayong ngayon ng malakas na pag-ulan at even yung mga gusty winds o pagbugso ng hangin. So, intense torrential po ito, ibig sabihin talagang halos buhos na pag-ulan. And then heavy to intense naman sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley ang ina-expect today. Sa rest of Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Rizal, Albay at maging sa Sorsogon. Then moderate to heavy, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, rest of Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Masbate, and Northern Samar. So again, yung mga lugar po ito po yung very prone talaga sa mga pagbaha, landslides, even yung mga flash floods at mga pagguho ng lupa. Lalong-lalo na saturated na po yung ilang lugar dito, such as yung sa Southern Luzon na ilang araw na halos umuulan prior pa ng paglapit nitong bagyong si Christine. So, advice po natin hanggat maaari talaga ay doble o triple ingat po tayo at makinig po tayo sa mga advice ng LGUs po natin, ng DRRs po natin sa mga actions o precautionary actions. For tomorrow naman po, intense to torrential o halos buhos na pag-ulan din ang pwedeng maranasan sa Pangasinan, Zambales, and La Union since base nga sa track, medyo mag-shift na doon yung sentro ng
malalakas na pag-ulan or concentration ng malalakas na pag-ulan by tomorrow. Habang heavy to intense naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and sa Bataan. Then moderate to heavy naman sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. By Friday, kung hindi po magbago yung ating forecast scenarios sa ating rainfall, posible na moderate to heavy pa rin over Pangasinan, Zambales, and La Union. Possibly by this time ay nasa West Philippine Sea na po ang sentro nito. So, ang nakaka-apekto sa atin is yung parang eastern side ng radius nitong bagyo, si Bagyong Christine. Then sa gusty winds naman, posible yung gusty winds today sa Mimaropa, Visayas, and buong Mindanao. Ito po yung mga lugar na kung saan hindi directly nakataas ang ating signal, pero posible rin na makaranas ng mga pabugso-bugso ng hangin or yung gust na hangin. So, pwede pa rin po itong makapaminsala, kaya importante na na-advise po tayo na very possible po pa rin ito sa mga lugar na ito. And then tomorrow, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur, and Davao Oriental. By Friday naman, yung gusty winds, gale force gusts, posible din sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu, at maging sa Tawi-Tawi. Then sa ating storm surge warning, nakataas pa rin ating storm surge warning at dito po especially dito sa area sa Babuyan Islands, northern coast na Cagayan, eastern coast na Cagayan, Isabela, Aurora, at eastern coast of Catanduanes. Ibig sabihin po niyan, posible yung 2 to 3 meters na taas ng alon due to storm surge na could possibly be caused by the passage of Tropical Storm Christine. So dito naman sa kabilang banda ng Northern Luzon at Central Luzon ay posible po ang less than 2 meters na taas ng alon na storm surge. So dito po yan sa may Ilocos Region and some parts po ng Zambales area. So far yun lang po yung ating update. Ayun, ang ating next bulletin po would be at 11 a.m. later. So 3-hourly na po ang magiging issuance natin dahil malapit na po dahil papunta na po ito sa landmass at malapit na mag-landfall. More likely today. Yun lang po, maraming salamat po. Yan, maraming salamat po Miss Lori para po dun sa binigay ninyong updates. So once again, ulitin ko po, patuloy po tayong mag-antabay sa mga updates ng Pag-asa tungkol po dito sa ating binabatayang sama ng panahon. So alalahanin po natin yung mga paalala na nabanggit kanina ni Miss Lori para mas updated po tayo sa ating lagay ng panahon. Now to give us naman po yung status. Sandali lang ba, i-share lang po namin. Naririnig niyo po ako, sir? Hello? Sir, naririnig niyo ako? Yes po, sir. Okay. Salamat po. Good morning po. Ito po sa HMD, Flood Forecasting Warning Section. Ito po yung mga status of monitored major dams dito po sa Luzon. As of 8 a.m., October 23, 2024, Angat Dam is 197.63. Kung i-compare po natin yung elevation niya kahapon, umakyat po siya ng 0.33 meters. And above rule curve po siya ng 3.30 meters. And 12 meters na lang po ang kulang niya, 12.37 meters to reach the normal high water level. Then ang Ipo Dam po kaninang alas 8 ng umaga, nasa 100.80 meters. Kung i-compare po natin yung elevation niya kahapon, umakyat po ng 0.47 meters.
Then ang lamesa nasa 79.50 meters, umakyat din po ng 0.06 meters compared sa elevation niya kahapon. Then ang Ambuklao kanina alas 8 ng umaga nasa 748.89 meters. Bumaba po ng negative 0.31 meters compared sa elevation niya kahapon, but still above rule curve po siya ng 0.39 meters. Being a dam at 8 a.m., 573. At bumaba po siya ng negative 1.20 meters compared sa elevation niya kahapon. Sa dahilan na meron po siyang one gate, 0.5 meters ang height. Ang total discharge niya is 111.99 cms. Then ang San Roque, nasa 275.98 meters. Bumaba po ng negative 0.29 meters compared sa elevation niya kahapon. And negative 0.04 na lang po ang kulang niya to reach the normal high water level. And also negative 0.86 meters na lang po to reach yung rule curve. And Pantabangan Dam as at 8 a.m., 205.30 meters. Umakyat po ng 0.18 meters compared sa elevation niya kahapon. And negative 15.70 meters po ang kulang niya to reach the normal high water level. And negative 0.12, 72 meters para sa rule curve elevation. Then ang Magat Dam nasa 182.28 meters. Bumaba po ng negative 0.71 meters. Dahil po sa meron siyang one gate, 1 meter ang height, meron pong total discharge na 132 cubic meter per second. Then ang Kaliraya po, kaninang alas 8 na umaga, nasa 287.11 meters. Bumaba po ng negative 0.54 meters compare po sa elevation niya kahapon. Then ito po yung kung makikita po natin yung graph, hydrograph and hydrograph ng San Roque Dam. Kung makikita po natin nung buwan ng October, ang naka-influence po, kaya po umakyat po yung elevation ng San Roque dahil po doon sa bagyong Juliana na pumasok po sa atin ng September 29 and then umexit po siya ng October 1. And then may sumunod po na weather disturbance na yung shear line no October 12 up to October 17. Makikita nyo po na yung graph natin na kulay blue na umakyat po yung kanyang elevation. Then makikita rin po doon sa bandang baba yung mga graph natin na yung dark blue almost nasa rule curve na po siya. Then ito naman po yung sa Pantabangan Dam, ganun din po. Yun din yung kay Juliana, kaya siya umakyat yung elevation niya. Unti-unti na siya nakaka-recover. Before, talaga sumadsad po yung elevation ng Pantabangan Dam and also the shear line. Makikita po natin na yung bold graph na yung blue, unti-unti na pong umakyat para po maabot niya yung kanyang rule curve elevation. Then ang Magat Dam, kung makikita nyo po ba masyadong up and down yung kanyang elevation. Kung makikita po natin, nag-start po yung elevation ng Magat noong October 1 nasa 184.18 meters. Then kahapon nasa 182.99 meters. Bumaba pa siya ng negative 1.19 meters. Dahil sa kadahilanan po na ang Magat Dam nag-discharge po siya noong September 29 hanggang October 1 na nag-average po ng 150
cubic meter per second. Yan yung panahon po ni Juliana. Then ito naman po nung October 12 up to October 17, dahil sa may shear line po tayo, nag-discharge din po ang Magat, nag-average po ng 484 cubic meter per second. And yesterday, up to present, October 22 up to present, nagdi-discharge po yung Magat Dam ng 133 cubic meter per second in average. Then ang Angat Dam, makikita po natin na ganun din. Makikita po natin na unti-unti na rin siya nakaka-recover. Actually, lagpas na siya sa rule curve. Nag-umpisa siya noong October 1, nasa 194.88 meters. Then yesterday, October 22, nasa 197.29 meters. Umakyat po siya ng positive 2.41 meters. Ang running total basin rainfall ay nasa 226.5 meters. At ito naman po yung assessment water level po for November dito po sa ating 4 major dams based on the rainfall forecast for November. Ang Angat Dam po as of today is 197.63 meters. Sa November 30, ang aming assessment is aabot siya ng 202.9 and bahagya pa siyang bababa. Aakyat pero bahagya siyang bababa sa kanyang rule curve. And then ito pong San Roque, ang forecast rainfall niya po is 125.8 meters. May allocation na 70. Present elevation niya ay 275.98. Aakyat din po siya sa assessment level namin is 276.39 meters. And medyo bahagya na lang siya mababa sa kanyang rule curve ng negative 0.81 meters. At saka pala, to reach the normal high water level, ang kailangan po na ng San Roque is 371 millimeters of rainfall sa loob ng isang buwan. Ngayon, kung one-day event is 43 millimeters of rainfall. And then, ang Angat naman, up to November, ang pinoproject namin to reach the normal high is 738 millimeters of rainfall. Sa single event, 361 millimeters. Then ang Pantabangan Dam, nasa 205.30 meters. Bahagya po siyang bababa sa assessment level na sa November 30 na 205.08 meters. And then ang rule curve, mababa po siya ng negative 15.92. And to reach the normal high water level is 1,481 meters up to November 30. And sa single event is 1,113 millimeters. At ang Magat Dam po is nasa 182.28 meters. Kung masusunod yung forecast rainfall ng Magat, mag-i-spill po siya. And then, kung to reach normal high, ay ang kailangan lang po ng Magat is 167 millimeters of rainfall. And single event is 61 millimeters of rainfall. Ayan lang po muna dito sa HMD flood forecasting section. Ako nga pala po si Edgar de la Cruz, duty hydro forecaster po. Magandang umaga po and salamat. And thank you so much, Sir Edgar, for giving us yung dam updates. So, pansamantala po tayong magkakaroon ng slight change dun sa ating program, no? Since ongoing po kasi yung operations team natin sa Weather Division and sa HMD, unahin na po natin siguro yung Q&A portion for them.
If meron po kayong mga questions, we can accommodate at most siguro mga 3 questions siguro kasi meron pa naman po tayong 3 hourly updates. So mamayang 11 a.m. po yung sunod nilang updates sa Weather Division. So meron po bang questions yung ating mga participants dito sa Zoom o kaya yung pong mga kasamahan natin sa Facebook Live na nanonood? So far, wala pa naman po akong nakita. Ito, siguro magandang i-clarify po ito ng Weather Division. Meron po ako nakitang question sa Facebook from Joseph Charles Baltazar. Ang question po ay, magkaiba po ba ang storm signal sa wind signal? Yan. So, pwede po siguro sagutin ni Miss Lori yung ano natin, yung question. Okay, so medyo busy na po siguro sila sa forecasting. Siguro sa mga kasamahan po natin dito sa CLIMS, kung pwede pong masagot yung question. Yun daw pong pagkakaiba nung mga wind signals po siguro to. Wind signals and storm signal. Yeah, kasi parehas lang yan actually kasi yung storm signal yun yung dating ginagamit natin, no? Pero sa bagong ano natin, ano na siya, wind signal. So yun yung 1 to 5, no? So yung pinaka-extreme yung 5. Thank you. Oh, sir. Okay, sir. Thank you so much, Sir Joey, for answering the question. So far, wala pa rin naman po ako nakikitang questions sa Facebook and wait, double check ko lang po . Ayan. Dito po kayo sa Zoom natin, meron po questions po for Weather Division or sa Hydromet Division po natin. Ayan. So if wala naman po, siguro later, if meron po kayong question, isa nyo lang po and then we'll try to answer them sa open forum na lang po. And siguro we can proceed na po sa program natin. Okay, so and to give us naman po yung ating review ng climate conditions, let us all welcome Ms. Joanne May Adelino, Weather Specialist 1 from the Climate Monitoring and Prediction Section. Yan. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Joanne Adelino po mula sa DOST Pag-asa at ihatid ko po sa inyo yung climate review po or babalikan po natin yung mga significant weather and climate events na naranasan po ng ating bansa nitong nagdaang buwan ng Setyembre hanggang October 20, 2024. So allow me to share my screen po for a while lang po. Kita na po ba yung presentation ko po? Alright. Again, isang maulang umaga po sa ating lahat. So, ito po ang magiging outline ng aking presentation. So, una po nating titignan yung recent ENSO condition, kung ano na nga ba po yung estado po ng ENSO. And then, babalikan din po natin yung iba't ibang mga weather systems na naranasan po dito sa ating bansa. At babalikan din po, magkakaroon din po tayo ng climate assessment po in terms of rainfall and temperature. And lastly po is yung summary ng ating presentation. So, unang-una po, again, i-define po natin saglit ang El Niño Southern Oscillation or ang ENSO. Ito pong ENSO natin ay isa pong large-scale phenomena po na nagre-result po galing sa interaction ng ating atmosphere at ocean. So, meron po tayong mga tinitingnang indicators po para ma-monitor po natin kung kung ano na po estado ng ating ENSO. So we have an atmospheric and oceanic indicator. So para po sa ating atmospheric indicator, at pati na rin po sa ating oceanic indicator, makita po natin na parehas pa po itong nasa neutral phase. Kaya naman tayo po ay nakararanas pa rin ng ENSO neutral conditions dito po sa may tropical Pacific. So ito po yung ating
last na statement for ENSO at malalaman po natin mamaya yung updated na version po nito sa ating climate outlook. So base po dito, again, tayo po ay nakararanas pa rin ng ENSO neutral conditions dito po sa may tropical Pacific. Ngunit nagpapakita na rin po ito ng development ng La Nina. At most po ng ating mga climate models combined po with the expert judgment ay nagsasuggest ng 71% chance po na magpo-form ang La Nina ngayong September, October, November 2024 season at it will likely persist po hanggang sa first quarter ng susunod na taon. And with these model probabilities po, sabi natin na maaring borderline La Nina or La Nina-like conditions yung ating mararanasan sa ating forecast period. At alinsunod po dito, kami po ay nag-release ng monthly climate assessment and outlook na na-release po noong October 9. So naka-indicate po dyan yung ating assessment, yung mga naranasan po natin mga weather systems ng buwan ng September, pati na rin po yung sa rainfall and temperature conditions. At naka-indicate din po dyan yung ating outlook naman po para sa buwan ng Oktubre. So maaari niyo po itong ma-access sa ating website. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa weather systems na nakaapekto po sa ating bansa dito po sa ating analysis period from September up to October 21, 2024. So sa period po na ito, naranasan po na ating bansa yung southwest monsoon o ang habagat at tinerminate po natin ito naman no October 7, 2024. Bukod po riyan, nakaapekto rin po sa ating bansa ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ. Ang mga easterlies, ang pagkakaroon ng mga localized thunderstorms, shear line, low pressure area, at syempre po ng mga tropical cyclones. So noong buwan po ng September, may 6 pong mga bagyo na pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. At nito naman po October, humabol po ngayon si Tropical Storm Christine. So ito lamang po yung sa mga tracks po ng mga nagdaang bagyo. Makita po natin dito na si Enteng at si Hener po yung naglandfall po talaga sa ating bansa. Tapos si Julian naman po ay nagtraverse po sa extreme northern Luzon. Sila Ferdy, Helen at Igme naman po, although hindi sila naglandfall, ay nakaapekto pa rin po sila sa ating bansa indirectly sa pamamagitan po ng pag-enhance ng southwest monsoon o ng habagat. So kung babalikan po natin yung impacts po nitong severe tropical storm Enteng at ng habagat. So ayon po sa situational report galing sa NDRRMC, nakaapekto po ito sa 804,440 na families at nag-cause din po ito ng mga malawakang pagbaha at landslide sa iba't ibang parte po ng ating bansa. At para naman po sa agriculture sector, nakapagtala po sila ng 2.26 billion na cause of damage and losses. Para naman po sa combined effects ng enhanced habagat at nila Ferdy, Hener, Helen at Igme. So ayon po sa SITREP ng NDRRMC, ito po ay nakaapekto sa 424,742 na families at ito rin po ay nag-cause ng malawakang pagbaha at ng mga landslide po sa iba't ibang parte po ng ating bansa. At for the agriculture sector, sila po ay nakapagdala naman ng 1.09 billion na damages and losses. So ito po ay ilan lamang sa mga samples po ng mga naranasan po sa iba't ibang parte ng ating bansa, yung mga malawakang pagbaha po, dala po ng mga pag-ulan. At dito naman po magtungo tayo kay Super Typhoon Julian. So base naman po sa SITREP na NDRRMC, ito po ay nakaapekto sa 92,255 na families at nag-cause din po ito ng malawakang pagbaha, lalong-lalo na po dito sa may extreme northern Luzon. At base po sa Department of Agriculture naman, nakapagtala po sila ng 607.38 million na damages and losses. At para na rin po ma-emphasize yung intensity po ng pag-ulan na dinala po ni Julian, ang atin pong station sa may Basco, Batanes po, sila po ay nakapagdala ng 405.5 millimeters of rainfall po in or noong September 30 po o noong kasagsagan po ng pagdaan ni Julian.
At kung titingnan din po natin dito po sa may SATREX, so ito pong SATREX ay isa rin po sa products ng DOST Pag-asa kung saan maaari po nating makita yung satellite rainfall extremes na mga estimate po near real time. So makita po natin dito yung within 6 hours po yung estimate na dami ng ulan na naranasan po dito po sa may Northern Luzon at dito naman po sa may rightmost panel ay makita po natin kung ma-evaluate po natin, maaari po natin ma-evaluate kung gaano ka-extreme po yung naranasan, lalong-lalo na po dito po sa may Batanes area. Dahil ito po ay nakabase po sa mga return periods po. So, ito pong parte na ito, so na-exceed po nila yung rainfall thresholds at maaari po itong at ito po ay nagsisignify ng talagang malakas na pag-ulan na makapag-cause po ng mga malawakang pagbaha. So ito naman po ay ilan sa mga nakala po nating pictures po dun sa mga nangyari po sa may Batanes, pati na rin po sa may Northern Luzon. At para naman po kay Bagyong Christine na patuloy pa pong nananalasa ngayon sa ating bansa, ayon po sa SITREP ng NDRRMC na nirelease po kanila kaninang umaga, ito po ay nakakaapekto na po sa 77,910 na families po sa ating bansa. At nag-cause na rin po ito ng mga malawakang pagbaha po sa iba't ibang parte ng ating bansa. At kung babalikan po natin uli, nito pong October 7 ay nag-release na po tayo ng tinerminate na po natin ang Southwest Monsoon o ang habagat. Dahil base po sa ating pag-monitor po, wala na po halos westerly to southwesterly winds na nakikita or nararanasan. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa rainfall assessment po nitong buwan ng September. So kung makikita po natin dito sa may actual rainfall in millimeters po, makita natin kung i-compare natin dito sa normal rainfall na mataas po or marami po yung na-receive na ulan, lalong-lalo na po dito sa may western section po ng Luzon. Kaya naman po dito po sa ating percent normal na mapa, maraming lugar po sa ating bansa ang nakaranas po ng above normal rainfall conditions. So in summary po, for the month of September, 52 provinces po ang nakaranas po ng above normal rainfall conditions, 19 naman po yung near normal at 13 po yung below normal. For October 1 to 20 naman po, generally po ang ating bansa ay nakararanas ng below to near normal rainfall conditions po. So, meron po tayong 6 provinces na nakararanas ng above normal rainfall conditions, 46 naman po sa near normal at 32 below normal. So ito pong ating rainfall assessment po for the month of October ay maaari pa pong magbago base na rin po sa mga pag-ulan na dala po ng Bagyong Christine at sa mga iba pang weather systems na maaaring makaapekto po sa ating bansa sa buwan ng Oktubre. So manatili na lamang po tayo updated. Tingnan po natin yung i-update naming mapa po sa ating website sa end of the month. Ngayon naman po para sa global temperature assessment po sa buwan ng Setyembre. Base po sa data po, ang September 2024 po is the second warmest September globally po after nitong September 2023. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa temperature assessment dito po sa ating bansa. So base po dito sa mapa, ang ating pong bansa ay nakaranas ng near to above average mean surface air temperatures itong buwan ng Setyembre. At para naman po sa highest temperature, sa buong bansa po, ang naitala po natin ay 37.2 degrees Celsius po noong September 7 sa May Butuan City. At sa Metro Manila naman po, ang highest temperature po na na-record ay 35.4 degrees Celsius sa may Naiya, Pasay City noong September 25. Para naman po sa lowest temperatures sa buong bansa, ang na-record po natin ay 16.4 degrees Celsius noong September 8 sa may Baguio City at sa Metro Manila naman po ay 23.6 degrees Celsius sa may Naiya, Pasay City noong September 2. At meron din po tayong station na nakapag-surpass ng ating extreme record for temperature or sa ating maximum temperature. So yung Butuan City po,
Na-beat niya po yung ating previous na record na 36.5 na na-record po noong September 17, 2022. So, ang highest po natin ngayon sa station na yan ay 37.2 noong September 7, 2024. At for the month of October naman po, from October 1 to 20, ang ating pong bansa ay nakaranas naman ng near to way above average mean surface air temperatures. Except po dito po sa may northern part na Palawan na naka-experience po ng below average temperature. At para naman po sa highest temperature sa buong bansa po, 36.2 degrees Celsius po ang na-record po sa may Butuan City no October 14 at within Metro Manila naman po ay 34.8 degrees Celsius sa may Naiya, Pasay City noong October 9. Para naman po sa lowest temperature sa buong bansa, ito po ay 15.2 degrees Celsius sa may BSU La Trinidad noong October 16 at within Metro Manila naman po ay 23.6 degrees Celsius sa may Science Garden, Quezon City noong October 16 din. At para naman po sa ating surpassed extreme record, meron po ulit na na-surpass na maximum temperature dito po sa may Catarman, Northern Samar. Ang ating new record po ay 35.7 po noong October 1, 2024. To summarize po the presentation, hanggang ngayon po ang ating ENSO alert system status ay nasa La Nina alert pa rin po. At para po sa mga update, idadalin po yun mamaya sa ating climate outlook. And for rainfall naman po and temperature ng September 2024, again, most parts po of the country received near to above normal rainfall conditions except po in some select provinces which experienced below normal rainfall. And for temperature naman po, generally near to above average mean surface air temperatures were observed. And for October 1 to 20, 2024 naman, most of the country po ay naka-receive ng below normal to near normal rainfall except po sa provinces of Rizal, Guimaras, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Oriental, at Davao City na naka-experience po ng above normal rainfall conditions. Inulit ko po, ito po ay maaari pa pong magbago. And for temperature naman po, near to way above average mean surface air temperatures ang na-observe po natin in most parts of the country except po sa northern part ng Palawan na naka-experience ng below average temperature. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Ayan. So, maraming salamat, Ms. Joanne, for giving us yung review ng ating climate conditions. So once again, if you have any questions po, so far marami na po kaming nakukuhang questions sa Facebook. And if meron pa po dito sa Zoom, isend nyo lang po sa chat box. And mamaya po sa open forum, sasagutin po natin yan. So si Ms. Joanne po, binigay yung ating assessment no, ng ating climate conditions o yung mga mga nangyaring significant events noong nakaraang buwan until nung half ng October. So ngayon po, ibibigay ng ating susunod na resource speaker ang ating subseasonal to seasonal forecast. Let us all welcome Ms. Remedios L. Siervo, Senior Weather Specialist ng Climate Monitoring and Prediction Section. Go to ma'am. Thank you, Jerem. Welcome po sa ating Climate Forum. Good morning po sa ating lahat. This morning, present ko lang po yung aking palang screen. Okay na po yung aking screen. Ano, Jerem? Naka-share na po ba? Yes po ma'am, kita na po. Okay. Again, good morning. Present ko lang po yung subseasonal to seasonal or the S2S climate forecast. Outline of my presentation, discuss po yung what is subseasonal to seasonal or S2S forecasting. Ano-ano ba yung mga sources of predictability of S2S? Focusing on MJO. Bibigay ko din yung S2S climate forecast ng PC threat potential and the rainfall exceedance probability forecast and then the summary. Let's start with
Sub-seasonal prediction contribute to fill the gap between weather and seasonal timescale. Dito sa ibaba, makikita natin itong forecast lead times in days, 1 to 90 days. And for 140 days, ito yung ating mga weather prediction na napapaloob dito yung ating mga weather forecast, tropical cyclone forecast, mga temperature forecast. Para naman sa 30 to 90 days or to 1 to 6 months or up to 1 year, dito naman napapaloob yung seasonal prediction. Ito naman yung mga seasonal prediction natin na napapaloob naman yung mga rainfall outlook, temperature outlook, mga TC forecast, kung ilang bagyo ba yung ating inaasahan for the next 6 months, and then the sub-seasonal prediction. It is a time average or pentad or weekly climate forecast with time scales from 2 weeks up to 2 months. Sabi nga dito, it fill the gap between the weather and the seasonal time scale, sub-seasonal prediction. The goal is to improve the forecast skill and understanding on high-impact weather events kagaya ng rainfall, tropical cyclones. The main sources of S2S predictability, isa na dito yung Madden-Julian Oscillation or the MJO, Ocean Land Ice Surface Condition na kasama yung El Niño Southern Oscillation or the ENSO, soil moisture, and the snow cover. And then yung stratosphere-troposphere interaction. Dito sa video na to, adapted from BOM, the Madden-Julian Oscillation, the MJO, makikita natin dito, it is an eastward moving disturbance of clouds, may winds, rainfall, and pressures na nagsisircle sa tropical areas of the globe in 30 to 60 days. And this MJO is named after the two scientists, Dr. Roland Madden and Dr. Paul Juliet. Over the maritime continent, ito yung mga countries na yung mga green areas, na lugar, ito yung under maritime continent, both the MJO and ENSO are important sources of SOS skill. And why is MJO important? Dito sa gitna, ito yung may example ng cycle. Kagaya dito sa week 1, week 2, 2 to 3, and week 4 to 5. Makita natin yung cycle ng MJO nandito. Kung nasaan yung MJO, it can enhance the rainfall in the equatorial area, including the Philippines. Pag naman wala yung MJO, sinusuppress naman niya yung rainfall or kakaunti yung rainfall na natatanggap sa lugar na wala yung MJO. It also acts as modulator of tropical cyclone formation in the country. The MJO recent evolution, ito yung graph ng mga OLR anomalies from September 20 to September 29, iba-ibang date, September 30 to October 9 at October 10 to October 19. Yung OLR or the outgoing long-wave radiation, it is a measure of the amount of energy emitted to space by Earth's surface, oceans, and atmosphere. Dito sa graph na to, pag nakakita ka ng mga blue color, dito yung mga lugar na increased cloud formation and favorable for precipitation. Samantang red color naman, less cloud formation siya. From September 20 to 29, makikita natin itong Philippines, dito sa may northern part, yung increased cloud formation. Same with September 30 to October 9, pero dito, nung October 10 to October 19, red color siya, less cloud formation. Ito yung MJO pace in the past 40 days from September 11, ito yung start niya, hanggang October 20. From October 14 hanggang 21, nandito siya sa maritime continent. Itong RMM1 at saka itong RMM2, ito yung these are the mathematical methods na nagko-combine ng cloud amounts and winds at upper and lower levels of the atmosphere para ma-measure yung strength and location ng MJO. Pag yung index is within the circle, the center circle, the MJO is considered weak. Pag nasa outside siya, the index is stronger and will usually move in an anti-clockwise direction as the MJO moves from west to east. Sa ngayon, active or nasa enhanced space over the maritime continent ang MJO. For the MJO forecast evolution, ano ba yung inaasahan nating cycle ng MJO from October 21 to November 11, 2024?
And this is the MJO phase forecast in the next 15 days. Meron dito tayong dalawang model. Yung isa, yung ECMWF, at ito namang nasa kaliwa yung JEPS model, sa kanan naman ECMWF. Kita natin here, from October 20 hanggang, ito yung red color, ito yung forecast period, forecast page niya. From, yun nga, 21 to November 4, ito yung sa model. Diba? ECMWF and JEPS ensembles are in good agreement. Talagang yung strong MJO signal will likely propagate towards the Western Pacific. Pareho silang nandito sa papuntang Western Pacific. Dito naman sa bandang kanan, makikita natin yung prediction of MJO-related anomalies using JEPS operational na may initial date na October 20. Ito yung OLR niya. Sa initial date natin, ito, di ba yung kanina pinakita pag blue color sa OLR, enhanced precipitation cloud formation. From day 1 to 5, day 6 to 10, blue color siya at konti lang siya sa day 11 to 15. For the sub-seasonal to seasonal STS climate forecast, punta naman tayo sa tropical cyclone, PC threat potential, at saka yung rainfall exceedance probability forecast. For the tropical cyclone PC threat potential, may iba't ibang domain si Pag-asa. Ito yung PMD, yung Pag-asa monitoring domain, nakikita natin dito. Then yung PAR, ito yung Philippine Area of Responsibility. Pero dito pa lang sa TCID, tsaka binabantayan na natin yung pagpasok ng bagyo or pag-develop ng bagyo. Dito meron tayong iba't ibang legend. Pag nakakita tayo ng red, yun yung active TC dito sa graph na to, sa figure na to, yung high, yung checkered, at kung dilaw naman ay low probability. For the week 1, for the forecast summary of week 1, October 20 to 29, meron nga tayong active TC inside the parsley, GC Christine. At ito ay, TC is forecasted to intensify as it moves across the northern and central Luzon area as it moves toward the Philippine Sea. Ito ay kayong direction. Forecasts indicate that TC-like vortex will likely emerge over the eastern boundary of the CAD. Dito naman, ito yung one na to, TCLB, a tropical cyclone-like vortex. Meron siyang low to moderate likelihood of TC formation. Pino-forecast ka nga siyang gano'n to enter the northeastern boundary at itong figure na to before recurving towards Japan. For the week 2, si TC Christine ay almost outside sa PAR. Then, model forecast predict TC will remain almost quasi-stationary outside the PAR as it moves towards Vietnam, papunta siya ng Vietnam, southeastern South China. Yung namang TCLB2 will likely emerge over the eastern boundary of the PAR with a low likelihood of TC formation. For week 2, yung TC threat potential natin is unlikely. Next is the tropical cyclone climate. Ito yung mga track na inaasahan natin pag October. Meron tayong 4 tracks, common tracks. Yung una, number 1, na po-form sa Western Philippine Sea, Pacific that entered the Philippine Area of Responsibility, pero nagre-recurve towards the northeastern part of PAR. Yung number 2 naman, mga land falling pieces traversing northern and central Luzon. Yung 3. And number 4, TC traversing Visayas, moving towards Vietnam. For November, same with October, marami pa rin bagyo tayo inaasahan. Ito yung climatological tracks niya. Ito yung mga landfalling pieces niya. Yung 2, tsaka yung 3 and 4. Number 4 natin, nagtatraverse sa southern Visayas at moving towards Thailand. For week 1, rainfall exceedance probability forecast for October 20 to 29, dito sa graph na to, sa rainfall maps na to, at dun sa mga red color, ito yung ating legend, very high probability yung red. Ito yung probability niya na mag-exceed siya ng 50 mm. High to very high over Luzon, Antique, and western section of yung red color siya. Then yung iba, moderate to high over most of Visayas, Zamboanga Peninsula, and the western section of western Mindanao. But the rest of Mindanao, low
low probability siya, white color. For the probability to exceed 100 millimeter, almost most parts of northern and central Luzon, yung color niya is yellow to red. Kaya high to very high yung probability niya. Yung Visayas, moderate to high itong area na to. At yung Mindanao naman ay low to moderate over low sa Mindanao. Then, for the 150 millimeter, yung chance siya na mag-exceed ng 150 millimeter ay moderate to high sa overmost of northern and central Luzon, itong area na to, and CR, Rizal, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. Pwede to. Low over the rest of the country. For the probability, para naman ma-exceed niya yung 200 dito sa Luzon, ay moderate to high over the northern part of Batangas and Occidental Mindoro. Low to moderate sa most part of Luzon. For week to October 30 to November 5, rainfall exceedance probability forecast. Ang probability niya to exceed 50 millimeter is moderate to high over most part of Luzon. Yellow, blue-yellow ang color niya. And central Mindanao dito sa Bukidnon. Low to moderate naman over the rest of the country. For 100 and 100 millimeter, maliit yung chance na ma-exceed niya yung 100 to 150 millimeter. For the outlook summary, yung pinakita kanina, the threat potential outlook, active siya over week 1 and unlikely over week 2. For the rainfall outlook, makita natin dito, meron pa din siyang additional outlook kung drier ba siya than usual or wetter than usual. For October 23 to 29, wetter than usual ang Luzon at itong part ng Western Visayas. The rest ay drier than usual. For October 30 to November 5, wetter yung most part of Luzon dito sa upper part at near naman dito sa rest ng bansa. For the summary of subseasonal forecasts, sinabi kanina, current MJO status, active siya sa ngayon over the maritime continent, nasa enhanced phase siya. At for the MJO forecast evolution, for the ECMWF and JEPS ensembles, they are in good agreement that a strong MJO signal will likely propagate towards the Western Pacific. Yun namang sa ating high impacts weather events for week 1, TC threat potential is active over week 1 and unlikely over week 2. Rainfall exceedance natin, yung 50 millimeter, high to very high over Luzon, Antique, and western section of Negros Island region. The rest, moderate to high. 100 millimeter, high to very high over most of northern and central Luzon and occidental Mindoro. 100 the chance or the probability para ma-exceed niya 150 millimeter ay moderate to high over most of northern and central Luzon, NCR, Rizal, Cavite, Batangas, and occidental Mindoro. For the 200 millimeter, moderate to high over the northern part of Batangas and occidental Mindoro. For week 2, October 30 to November 5, a 50 millimeter, moderate to high over most part of Luzon and central Mindanao. But for 100 and 150 millimeter, low across the country. Maliit yung chance for week 2 na mag-exceed siya ng 100 to 150 millimeter rainfall. Kung gusto niyo makita lahat, yung available lahat ng mga binanggit ko kanina, yung mga forecast namin kanina dito sa aming dito sa website ng Pag-asa, dito sa link na to. Makikita natin dito yung TC threat potential forecast under tropical cyclone. And then yung drop down niya ay climate prediction and the subseasonal. Ito makikita nyo na yung mga updated or the latest forecast for the TC threat potential and the rainfall exceedance probability forecast. Ito naman yung aming website, paano nyo kami ma-reach, mga aming trunk line dito sa claims, sa climate, sa media. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you for listening. Back to you, Sir Jerem. Ayan. So thank you very much, Ma'am Remy, for giving us the seasonal to subseasonal forecast. So magandang updated po tayo dito sa S2S forecast na inilalabas ng claims ng aming section, lalo na po yung sa TC threat potential forecast
para ma-update po kayo kung gaano ka taas yung tsansa, kung meron bang mabubuong bagyo sa loob ng 2 linggo. Especially ngayon po, meron tayong binabantayang sama ng panahon. So gawin na po nating practice yung pag-monitor sa updates ni Pag-asa by visiting yun pong mga links na na-mention ni Ma'am Remy kanina. So time check po, nasa kalahati na po tayo ng ating program. So magkakaroon lang po tayo ng short health break. After 10 minutes, magre-resume po tayo ng ating program with our 2 remaining presentations. So huwag muna po kayong aalis kasi next na po yung ating climate outlook. Okay po, so after 10 minutes, balik po tayo. And thank you po. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga bagyo at iba't ibang natural hazards. Dahil dito, kinakailangan na mas mapaigting pa natin ang ating kapasidad upang tayo ay maging resilient sa mga epektong dulot nito. Ang Pag-asa video na ito ay tutulungan tayong maintindihan ang kahulugan, katangian at iba't ibang epekto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan, partikular sa gitna at silanging bahagi ng Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Isang halimbawa ng interaksyon nito ay ang malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Niño 3.4 region ay ang nagsisilbing gabay ng ating mga Pag-asa climatologists upang ma-determine kung may paparating na El Niño o La Niña events. Nagagawa nila ito sa pagsukat ng Sea Surface Temperature o SST sa Niño 3.4 region ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang El Niño at La Niña ay parehong parte ng yugto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño ay ang warm phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan. Ang isang El Niño event ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon. Samantala, ang malalakas na El Niño ay kadalasang nangyayari kada 10 hanggang 15 taon. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na isang El Niño event? Una, mainit na temperatura ng karagatan. Pangalawa, mahinang hangin galing silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting mga pagulan. Ilan sa mga epekto ng El Niño ay ang mga sumusunod. Pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mababang dami ng ulan kaysa normal, at mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit, kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, ay pwede nitong ma-enhance ang southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western sections ng bansa. Ang La Niña naman ay ang cold phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang isang La Niña event ay karaniwang nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon. Nangyayari ito kapag ang mean sea surface temperature sa Niño 3.4 region ay mas mababa ng 0.5 degrees Celsius o higit pa kaysa normal. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na La Niña event? Una, malamig na temperatura ng karagatan kaysa normal. Pangalawa, malakas na hangin galing silangan. At pangatlo, maraming ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng La Niña. Mas mahabang panahon ng tag-ulan, kaakibat yan ng mas maraming dami ng ulan. Mas maraming bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas malamig na panahon tuwing amihan season.
Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang magbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Nino o La Nina event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Nino o La Nina. Iyon ay ang Watch, Alert, Advisory at Final Advisory. Ang El Nino o La Nina Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan. Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory, na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod: Monthly Climate Assessment and Outlook o MCOW at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert, at El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisories. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang Pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng Pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino.
Ayan, so welcome po once again sa ating 177 Climate Forum. And so kanina po, umabot tayo ng almost 1,500 live viewers sa Facebook. So maraming salamat po sa inyong panonood. And dito po sa Zoom, currently nasa 87 participants po yung nandito sa loob. So i-check ko lang po if nakabalik na yung ating participants dito sa Zoom. Thumbs up naman po. Tingnan natin. Ayan, thumbs up. Ayan, maraming salamat po. And once again, if meron po kayong questions, sa ating mga resource speakers, pakisend lang po dito sa ating Zoom chat box. And mamaya po sa open forum, sasagutin po natin yan. Now, to give us naman po yung ating outlook for the coming months. So, ano po ba yung magiging kalagayan ng ating klima sa susunod na 6 na buwan? Let us so welcome Mr. Joey H. Figuracion, Weather Specialist 1 ng Climate Monitoring and Prediction Section. Thank you so much, Jerem, at maraming salamat po sa ating mga attendees, no? Kahit papaano, medyo marami pa rin tayong viewers and participants. So, let me share my screen first po. May nakikita na pong aking slide. Okay, thank you. So basically, I'm tasked to give you o magbigay tayo ng climate outlook or magiging klima natin, no? Sa mga susunod na 6 na buwan, no? So ito yung ating pag-usapan, anong update natin sa binabantayan natin El Niño Southern Oscillation or ENSO at magiging klima natin sa susunod na 6 na buwan starting November until April next year, no? And this summer. First, unahin natin itong update sa El Niño Southern Oscillation or ENSO. So, ito yung latest natin dahil nga nababanggit kanina, no? Or maybe may information na kayo na binabantayan natin yung possible La Nina, ano magiging update doon. So, sa ngayon, titingnan natin kung anong nagiging monitoring ng Pag-asa in terms, kanina nabanggit sa video, kung nasundan nyo yung video, no, na sa Tropical Pacific, sinusundan natin kung anong nangyayari sa dagat at anong nangyayari sa atmosphere. So titingnan muna natin, unahin natin yung oceanic indicator. Base dito sa nakikita nyo ngayon na image ay ito yung po yung SST anomalies o yung departure kung umiinit ba or lumalamig yung dagat dyan sa sentro ng Pacific, sa Tropical Pacific in general. So nakikita nyo yung blue dito sa screen, no, sa unang image. Ay, i-point ko na lang. No, itong blue, so indication yan na lumalamig itong area na yan, yung may blue shaded area. Ang nakikita yung contour, yung lines, ay yung parang ano yan, gaano ka laki yung departure dun sa usual na temperatura ng dagat. So yung may nakikita kayong -1, -0.5, so yun po yung paglamig ng dagat yan sa Pacific. So may indication na lumalamig, nakikita nyo sa gitna at dito sa ng Pacific at maging sa eastern side ng Pacific. At dito naman, nakikita niyo yung parang orange and red, ay yun yung po yung nag-indicate naman ng mainit kaysa sa usual yung karagatan ng bahagi na ito, itong mga may orange, no? So nakikita niyo dito na may magpaglamig dito sa area na yan at may pag-init dito sa area na to ng Pacific. So kasama tayo sa mas umiinit kaysa sa usual base dito sa ating nakikita. Sa atmospheric indicator naman, no, in terms of outgoing long wave radiation anomalies, no, ito ay best proxy kung saan yung areas, kasi satellite base ito, saan yung areas dito sa Pacific kasi wala naman tayong mga observing or like parang sa baba, no, sa surface observation. Wala tayo dyan. Kaya naman, mas efficient. Natitingnan natin yung bigger perspective ng sa satellite data. So nakikita nyo dito yung OLR anomalies ay proxy siya ng cloud formation. So kung orange ay nakikita natin or red ay ibig sabihin walang masyadong cloud formation at or suppress yung condition. So yung blue naman mas marami kaysa sa usual
na cloud formation or mas maraming ulan. So in this data, may paglamig ng dagat. So yan yung typical na parang signal ng La Nina. But makikita nyo dito, hindi nagre-respond. Usually kasi dapat kung La Nina, pag mainit, saan yung mainit na dagat, andun din yung yun din yung favorable for cloud formation o mas maraming ulan. So dito, mas suppress tayo dito sa atin sa Pilipinas, which is hindi pa, makikita natin dito na parang hindi pa nagre-respond yung atmosphere. Now, in terms of kung gaano ka lalim yung paglamig at pag-init ng dagat dyan sa Pacific, nakikita nyo dito na pang nung progression on the past few months, no, na nag-start muna sa Nino 1+2, no, dito po yung Nino regions na nakikita nyo dito, may red and blue, red and yellow na areas dito sa Central Equatorial Pacific or CEEP. So ito po yung mga Nino regions na yan. So nagkaroon ng cooling dito dito tapos nag-progress papunta doon. So nakita naman 'yan dito sa ating mga panel ng SST at anomalies. But yung Nino 4, wala pa siyang indication or wala pang nakitang observations na nagkaroon ng cooling ng dagat. At gaano siya in a weekly basis, pakikita ninyo dito na yung SST departures, different Nino regions ay nasa malamig na parang status or yung observation ay mas cool na siya o mas parang towards cool na siya. But hindi pa siya doon umaabot sa ating threshold na tinatawag or basis na around -0.5. At yung Nino 4 ay hindi pa natin nakikita na ganun ang scenario na may cooling. At makikita natin kung gaano ka lalim o yung depth ng subsurface temperature anomalies na around dito sa gitna ng Pacific ay meron ng around nasa lagpas na ng 100 meters depth ng paglamig, no? So makikita nyo dito na medyo malawak na rin yung up to surface to subsurface. But dito nakikita nyo dito na mas mainit. That is the typical naman talaga na mas mainit dito kung ina-anticipate natin yung scenario ng La Nina. So generally, may paglamig na nakikita dito sa eastern and centro ng Pacific, but dito naman sa western side ay may pag-init ng dagat dito sa area na to. Now, titingnan natin sa monitoring yun, sa ating forecasting, so titingnan natin ano yung mga tsansa. So nakikita nyo dito sa panel na ito or sa image na ito, yung scenarios ng episodes, no? Probability in terms of different scenarios. So sa percent chance ng La Nina, in neutral, and in Nino, no, in different colors. For La Nina, nakita nyo yung blue bar. So kung gaano kalaki ay nakikita nyo, ayun po yung nagre-represent ng percent chance or in percent. So nakikita nyo dito na in the coming ngayong period o October, November, December, around 71% ay nagsasabi na may sinasabi ang mga models na magkakaroon ng niya at medyo tataas siya ng konti, about 75%. At kung bahagya ko konti, liliit na naman towards early quarter or early next year, no? So, but ang nakikita natin malaking porsyento na La Nina yung scenario na pinapakita ng mga model. Maraming model actually ang nagsasabi. But hindi natin pwedeng i-discount itong mga nagsasabing neutral kasi around 30 or 29% tapos aakyat siya ang GFM, no, January, February, March ay nagsasabi na neutral yung maaring mangyari. So, taking into account the uncertainties, actually ang uncertainties ay hindi yan sinasabi na we do not know. Ang ina-account po niyan is parang spread ng model forecast. So marami kasi parang ikaw yan parang halimbawa kung hindi tayo sa mga natin halimbawa mayroon tayong models around 100, no, nagsasabi ng 70 doon sa model na yon ay nagsasabi pero na magkakaroon lang na ninya, pero mayroon tayong 30 models na nagsasabi na ganitong scenario nga nitong nasa neutral o yung itong nasa sinasabi natin nakikita nyo gray na bars. So, hindi pwede natin yun na alisin, na? Kasi
Scientific din naman yung basis na yon dahil yun yung output nila. So that's why hindi na isa siya sa magiging scenario natin na maaring nasa neutral, but ini-emphasize natin na maraming nagsasabi mayroong mataas yung porsyento na magkakaroon ng La Nina. So ang atin po ang statement natin dito is likely yung nagsasabi na favored nga na mag-emerge yung La Nina during October, November, December period at about 71% at magpe-persist po siya early quarter next year. So, yung condition natin na magkaroon ng instant neutral again ay favorable siya around next year sa February, March, April months. At kung gaano kalakas ang ating nakikita na magiging La Nina man, no? So, kasi malaki ang chance o mas maraming mga model ang nagsasabi na mag La Nina. So nakikita natin na around nasa weak La Nina ang ating inaasahan base sa mga models at kung hindi man magtutuloy-tuloy kasi base sa ating experience, no, kailangan kasi or base sa ating yung basis, scientific basis na kung ma-proclaim siya as parang full episode ng La Nina ay kailangan tuloy-tuloy na 5 months na mayroon tayong nakikitang ganong scenario. But kung hindi man magtutuloy, maaring nasa La Nina-like condition. So with that, actually kahit hindi naman siya matuloy, kung La Nina-like condition lang ang ating nakikita, ay meron pa rin niyang epekto sa ating bansa. So in general, ang ating statement is nasa La Nina alert pa rin po ang ating kondisyon or nandito pa rin yung clock natin, nasa La Nina alert. Ina-anticipate natin pa rin na magkakaroon lang La Nina pero sa ngayon, nasa cool and sa neutral condition ang nag-prevail kasi nakita nyo kanina base sa ating pinakita doon sa observation o sa monitoring na nagkakaroon na ng cooling doon sa Pacific. Pero nasa INSO neutral pa rin po tayo. Kung magtutuloy-tuloy yan at base sa climate models ay maaring magkakaroon tayo ng short-lived La Nina or La Nina-like conditions na ang nakikita natin about 71% or probability na magkakaroon tayo ng scenario na yun by October, November, December season. And we'll likely until early next year ay magko-cross. So inter-annual ang next year ang magkagaganitong scenario. Now, balikan ko nito. Also sa video kanina ay nakita niyo yung video, no? So ano magiging scenario natin? Typically, kung may La Nina tayo. So nakikita niyo dito sa video na ito, no? So mayroon kasi tayo tinatawag na easterlies o yung trade winds so, sa nababanggit natin. So pag nadadrag yan, dito nagkakaroon ng drag, parang nadadrive yung sea surface papunta sa atin. That's why parang nagko-concentrate dito yung warm pool sa atin. So kung saan yung mainit na lugar, yun doon ang nagko-concentrate yung cloud formation. Thereby, yung mas maraming ulan ay maaring nandito rin sa lugar na yan kasama ang ating bansa. So yan yung typical na parang sabi natin. But ang ano nito is generally ang epekto ng La Nina sa ating bansa. Parang hindi siya sorry. Hindi siya nag-play. Okay. Generally, ang epekto sa ating bansa ng La Nina ay most part ng bansa, but hindi po buong bansa ay ganun ang magiging epekto. Mas maraming ulan kaysa sa usual ang general na epekto ng La Nina sa ating bansa. Now, for the climate outlook, ano magiging taya natin sa ating klima sa mga susunod na mga buwan? Magiging maulan ba tayo or magiging mainit ba tayo sa mga susunod na mga buwan? So, yung ating mga weather system na inaasahan sa mga susunod na buwan, starting November until April, ay maaring mag-onset tayo ng amihan, no? Northeast monsoon in the coming weeks or days, no? So dahil ito na yung mga panahon na nasa transition na tayo but inaasahan natin na mag-onset na tayo dahil galing tayo sa habagat. Ang amihan ay inaasahan natin sa period na ito, especially November. Then, mayroon tayong inaasahan mga share line, no? Share line na ito yung parang convergence zone ng amihan at ng easterlies o yung galing sa silangan na hangin.
So ito yung mas parang nagpapaulan ng marami or mataas na rainfall na record dahil sa shear line dyan sa eastern side ng ating bansa. Meron tayong mga frontal system din na inaasahan maapekto sa ating bansa, LPA or low pressure areas, and bagyo, no? So mamaya meron tayong forecast kung ilang bagyo ang ating inaasahan sa susunod na 6 na buwan. At mga localized thunderstorms, no? Highly localized itong mga to. So apektado ng kung anong meron kayo sa inyong lugar. Kung malapit ba kayo sa dagat, malapit sa lakes, no? Apektado yan o may factor yan. Easterlies, o ito yung nabanggit ko kanina, galing sa silangan na hangin at ridge of high pressure areas. And papunta tayo sa April, hanggang April ang ating forecast period, maaring during November kasi until March ay nasa baba yung ang ITCC, pero pag April parang nag-oscillate na siya, so may flare up na yan sa southern part ng ating bansa, especially Mindanao. Now for ito na yung ano natin, no, outlook for the rainfall. So sa mga susunod na 6 na buwan, starting November, nakikita nyo dito sa mga images na sa screen ninyo ay itong normal rainfall. Ibig sabihin, itong mula sa kaliwa, ito yung normal rainfall, forecast rainfall, percent normal at probabilistic forecast natin. So pag sinabi natin normal rainfall, ito yung parang mapa ng usual yung usual na nararanasan ng iyong mga lugar, no? So, baseline natin yan in 1991 to 2020. So, makikita nyo dito na yung mas parang more about 500 no millimeter ay mayroon na usual yan sa eastern side ng Central Luzon at Southern Luzon. At maging dito sa may bahagi po ng Eastern Visayas. So, usual po yan. At dito ay mas konti talaga during this time of the year. So, sa forecast rainfall natin, kung compare natin yan, makikita nyo na maraming ulan sa western side, sa eastern side ng Southern Luzon, dito at sa bahagi ng Eastern Visayas. So, kung ikukumpara natin yung dalawang yan, so ito na yon magiging percent normal siya. So ang departure niya, makikita ninyo sa pag-ano natin ng way below normal at to way above normal. So mayroon tayong nakikita nga kayo dito na mayroon tayo ditong legend, no? So kung way above normal, nakikita yung dark blue. So more than 160% doon sa usual na naranasan ko. Yung forecast ay more than 160% doon sa usual na naranasan ng inyong lugar. Now, kung above normal is about 120 to 160% dito sa normal and near normal kung 81 to 120%. Now, kung yellow, ito na yung parang reduction, may reduction. Ano yung red, no? May reduction dyan sa usual na naranasan ng iyong lugar. At yung red, parang mas marami, mas malaki lang, no? About 40%, no? Actually, parang 60% yung ano niya, ang interpretation is about more than 60% o 60% or more ang reduction doon sa naranasan na usual na naranasan ng iyong lugar. So base dito, makikita nyo dito na yung Visayas and Mindanao ay may mga patches lang ng blue and yellow. But since pag i-average mo yan sa isang municipality or certain province, makikita mo na parang ang nakikita is parang near normal ang inaasahan for November dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Pag kita natin yung Luzon, may mga areas na may dark blue, may blue, may near. Pag nakikita nyo dito ay makikita na maaring mas maraming ulan ang ating inaasahan sa Southern Luzon, sa Central Luzon, at near normal naman sa Northern Luzon. So kung paano natin gagamitin itong probabilistic forecast in terms of forecast nitong deterministic kasi itong sinasabi nating percent normal. So makikita nyo dito is parang naka-tercile siya, no? Naka below normal, near normal at above normal. So wala kayong nakikitang ano dyan below normal at nasa green lang, no? Green lang at saka blue. So ibig sabihin, kung nakikita dyan is parang nagtutugma itong ating forecast na parang mas maraming areas ang makakaranas ng above normal to near normal conditions
sa malaking bahagi ng ating bansa. So generally, mayroon tayong to account the uncertainties ng ating deterministic, masasabi natin pa maganda yung ating confidence, may confidence tayo na itong scenario na to na ganitong ulan ay mangyayari for November. Now, for December, tingnan natin. Makikita natin dito na mas compared sa November, mas maraming areas na sa Luzon at Visayas, maging actually sa Mindanao ay matataas yung rainfall no during December. So actually mas hindi nga lumalagpas pa means nasa 500 pa nga no ang ating rainfall dito, usual yan. Pag i-compare natin yung ating forecast for December, makikita nyo dito na nag-green up to dark blue ang ating nakikitang shades dyan. So meaning, ang ating inaasahan na forecast for December ay nasa near normal to way above normal ang ating rainfall conditions. So careful, ano lang natin dito na emphasize na way above normal. So ibig sabihin, more than 160% ang inaasahang pag-ulan kung kumpara natin sa usual na naranasan sa above normal ang ating probability. About meron pa nga nagsasabi more than 75% chance na above normal ang rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. So January, makikita nyo dito na mas konti yung but likely ang spatial distribution ng ulan na marami is parang nasa south na siya no sa Visayas at Mindanao, yung eastern side lalo na. Now yung rainfall natin, makikita nyo forecast, nakikita ninyo na may darker na shaded dito sa may eastern side na blue no. So makikita nyo dyan na more than 400 or 500 millimeter itong forecast natin dito sa mga lugar na yan. Even dito no, ano na siya, maraming blue or darker blue na shaded area dito. So ikukumpara natin yan yung dalawang ito. So in terms of percent normal, makikita natin na nakikita natin na ang forecast generally for Visayas, Southern Luzon, Visayas at Mindanao is above normal to way above normal rainfall condition. Kasama na rin itong eastern side ng northern at central Luzon. But yung western side, dahil nga medyo leeward na ito kasi nasa amihan season na ito no? So medyo dry ang areas na to. Typically dry talaga siya, but pagdating ng January sa forecast natin, mas drier siya than usual. Ibig sabihin, kasi sinasabi dito na below normal ang rainfall, near normal to below normal ang rainfall conditions dito sa may western side ng Central Luzon at yung maging parang Ilocos areas, no? So, in looking at the uncertainties of this forecast, ay makikita ninyo na mataas yung high ang ating probability na ganong scenario sa malaking bahagi ng ating bansa. So medyo ang ating tansya dito or ating nakikita dito na dito sa western side ng Luzon, sa western side ng extreme o northern Luzon or central Luzon, hindi nagtutugma ang ating forecast. So dito, hindi tayo masyadong confident sa ating forecast dito sa western side ng northern at central Luzon. Kasi sinasabi dito actually, dito sa probabilistic forecast natin na may tsansa. Actually, mas naglilin towards above normal itong bahaging ito ng Luzon. Pagdating ng February, makikita nyo dito na mataas pa rin yung forecast ng southern part ng eastern side ng Luzon, ng Luzon, no? Dito pa maging eastern side ng Visayas at Mindanao. Now, sa malaking bahagi ng bansa, no? Buong Southern Luzon, buong Visayas at Mindanao, maging itong bahagi ng
Northern Luzon at Central Luzon sa eastern side ay nagpapakita ng above normal to way above normal rainfall conditions pagdating ng February. Maliban lamang sa mga bahagi dito ng Ilocos region at sa near normal to way below normal. Pero nakikita nyo dito na wala tayong way below normal kahit may red dito sa mapa kasi since parang kung i-average mo yan for this area kasi may near normal to way parang lumalabas na below normal na siya pag ina-average dito sa areas na to. But looking at the yung probabilistic forecast natin, makikita nyo dito na nagtutugma ng konti pero near normal to above normal ang nakikita ng yung probability, no? So dito tayo na verge towards near normal to above normal dito sa medyo kasi hindi nagtutugma itong ating dito. But generally, sa malaking bahagi ng ating bansa, medyo high ang ating confidence na nasa above normal to way above normal rainfall condition ang maaaring mangyari pagdating ng February next year. Now, pagdating ng March, makikita nyo dito na halos ganun pa rin yung scenario, no? Malaking bahagi ng ating bansa ang mayroon pa rin may tsansa na near normal or above normal to way above normal rainfall condition na ating inaasahan pagdating ng March. At consistent dito sa may bahagi ng western side, no, ng Northern Luzon na near normal to way below normal ang nakikita natin dito. So malaki pa rin ang uncertainty dito sa may western side ng Northern Luzon, but the rest of the country ay mataas ang ating confidence na magganitong scenario ang ating inaasahan na above normal to way above normal ang kondisyon ng ating mga pag-ulan pagdating ng Marso. Sa Abril, makikita nyo dito na bawasan na yung mas malawak na kanina na napapansin nyo na darker blue at mas marami na yung lugar na may green, no? So makikita nyo dito na sa Mindanao at Visayas ay possible pa rin na near normal to above normal ang kondisyon ng mga pag-ulan, pero sa Luzon ay near normal to below normal ang kondisyon ng ulan. So mas konti ang inasa sa usual lang at may pagkonti sa ulan pagdating ng April sa bahagi po ng Northern Luzon at Central Luzon. Pero looking at the probability forecast or probabilistic forecast, malaki rin ang uncertainty natin pagdating dito sa Northern at Central Luzon kasi ang mas pinapakita na above normal, mas naglilin towards above normal yung forecast ng natin dito. But the rest ng bansa, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, mataas ang ating for confidence or mas lessen ang uncertainties natin dito sa bahagi nito ng ating bansa pagdating sa forecast. Now, kung sa ating mga targeted users, kailangan nila ito, no, yung magnitude ng ulan, no, o na forecast natin in the coming 6 months. So, maaari nyo magkakaroon po kayo ng copy nito, ibibigay naman natin ito, hindi natin isa-isahin, but ang natin dito is nag-transpire yung mga nabanggit natin kanina na way above or above normal to way above normal sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito lang, pinakita lang dito sa mga matrix na ito, yung minimum at maximum rainfall. So sa magnitude na yan, kanina kasi parang average yun, no? Dito, pinakita natin dito yung minimum at maximum. So may mga user tayo dito na nakaka-attend na kailangan din po nila ito. Same with this, no? So naka-provincial level po siya. Now for forecast natin ng rainfall for select watershed in the country and dams, no? Dams and lakes in different parts of the country. So makikita nyo dito na hindi natin na isa-isahin na in terms of time, but makikita nyo dito na nakikita sa Lamesa watershed, nag-transpire yung ating mga nabanggit kanina na mas way above normal
rainfall condition ang ating inaasahan sa Lamesa watershed sa malaking bahagi ng ating forecast period, no? Magkakaroon lang ng near normal pagdating na ng Abril. Same with this, no? Sa nakikita nyo dito, 5 January, different dam areas, makikita nyo dito na pag-Abril na, yun lang yung parang March, April, near normal. Pero may mga patches pa rin na nakikita natin na above normal ang inaasahan pagdating sa mga dams or select dam areas na dito na nakalagay sa ating matrix. For different select river basins, nakikita nyo dito na may may mga